Siyempre, ang una nating tanong, ayan, kasama ngayon natin si Chris Tagle, si Consi Chris Tagle. Ang una nating tanong kay Consi, saan ba nagmula si Consi Chris Tagle? Ayan. Dito ako sa, pinanganak ako dito sa sa 316, Zone 32. Dito naging chairman yung mother ko, si Aida Tagle, 1990 plus. Yun na. Dito ako nagkaisip. Then, pumasok ako ng elementarya dito sa P. Gomez Elementary School. Nag-high school ako sa Mapua. Then, nag-college ako dito nagtapos dito sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, sa PLM. PLM? Malaki talaga ang tulong ng PLM. Matatayong daw. Oo. So, yun nga, lumaki akong sa bangketa. Bata pa lang ako. Yun nga, minulat na ako sa tamang pamamaraan ng kahit papaano dumiskarte, diba? So, unang-una, syempre, tinuruan ako ng magulang ko na matakot sa Diyos. Yun, naging sakristan ako dito sa Santa Cruz Church. Yan, dyan ako naging sakristan, tapos naging deboto ako sa Nazareno, ating mahal na poong Nazareno. Bata pa lang ako, sumasama na ako, then nang medyo kaya ko nang pumasan, hanggang ngayon, pumapasan po ako dito sa So kasama ka para sa mga nagbabalya? Yes. Up to now. Ano ba yung feeling? Yun nga, kasi iba yung feeling pag na pumapasan ka after ng parang ang gaan ng kalooban mo, nagawa mong na kasalanan or yung mga hindi mo naman inaakalang magkakasala ka sa ibang tao, napapatawad ng ating Panginoon. There's no perfect person. So every time na nandun ako, nagsisisi ako sa mga kasalanan na dulot ko sa Kanya, lalong-lalo na sa Kanya. So, syempre minsan nakakalimot tayo na tumawag sa Kanya. So, pag nandun ka, pumapasok ka, pagkatapos nyon, yung relief na nangyayari sa buhay mo, sa mga nagawa mong mga pagkakasala sa kapwa mo at saka lalong-lalo sa Kanya, parang nawawala. Napapatawad sakit, lalo na yung mga sakit, kasi every time na may dala akong towel, pag naipunas ko na kay Papa Jesus sa Nazareno, pag pinupunas ko rin sa mga kamag-anak ko na may mga sakit. Yun. So balik tayo dun sa istorya ng buhay mo. Nagsimula ka sa bangketa. Yes. Bata pa lang ako. Nandito kami sa Fairmart. Fairmart, tapat ng Good Earth. Yan, dyan ako. Ang hirap. May Good Earth pa ba ngayon? Wala yes, na. meron na. Meron pa rin, binalik na yung dating Good Earth. Victory Mall na ngayon. Good Earth. Victory Mall, Good Earth ngayon. So, dito ako sa tapat nila. Nandun kami. Kasi minulat nga ako, sabi ko nga kanina, minulat ako ng magulang ko na marunong dumiskarte ng parehas. So, doon ako naggaling, But by the way, sa akin, ako yung nagpauso ng yung sa bangketa, yung mga recorded voice, songs. Uy, 35, 30. Yeah. Ulala, Shawi Baby, 35. Yun, sa akin galing yun. Anong year yun? 80s yun mga 80s yun. So, 85. So yung naisipan ng Pakulo noon? Yes. Ako yung kauna-unahang kasama ko sila Bibian ng Carriedo, mga kasama kong mga kaibigan ko. So, kamusta na yung output nun? Yun nga, may diskarte ako na kasi sobrang mura sa Uniwide, di ba?
didiskarte ako, may konting pera ako, aakit ako sa Uniwide, mamimili ako, ibabagsak ko sa bangketa. Bababa na yun. Yung pala yung 3,100. Yun ang ginawa ko. Ako yung nagpauso ng 3,4,100. Ayun. Uy, 35. Usong-uso pa rin yung konsi hanggang ngayon eh. Sa mga bangketa ngayon, sa Divisoria, yung ginaya na ako. So, ayun nga. Ang laki pa lang ng ambag mo, no? Oo, yes. Kaya minsan nakukulili yung mga dahil dire-diretso, yun lang ang tinutugtog, di ba? So, yun ang naging buhay ko sa bangketa. Tapos yun nga, kahit yung napagkatiwalaan kami ng uncle ko ng isang negosyante na nag-import, tapos as of now, nagmamanufacture na ng toys, yung uncle ko, tapos yun nga, nagsimula sa bangketa, napagkatiwalaan, at yun nga sinasabi ko, pag napagkatiwalaan kayo, huwag nyo sayangin. Opo. Kasi minsan lang dumating sa buhay natin yung pagkakataon na napagkatiwalaan ng isang tao. Kaya syempre yan ang puhunan natin. Totoo po yan. Yung sabihin natin magandang kumbaga yan na po yung break sa nyo business. Kasi minsan lang dumating ang break sa atin. Sa buhay po Kailangan tsaka yun nga, kailangan maging tapat ka sa lahat ng kausap mo. Yan po ang pinakamahalaga. Yan ang pinaka sa negosyo Kailangan maging totoo ka, maging tapat ka. Kung ano yung napag-usapan nyo, lalo na sa sales, sa mga yun ang kailangan, yun ang i-apply mo. At sisiguraduhin ko uunlad rin kayo, di ba? Konsi, eto tanong lang namin, bakit nyo po naisipang pumasok sa public service? Sa totoo lang, hindi ko plan. Na patawag lang ako ni Boss Y dahil yung pandemic, nag-donate ako ng mga container, mga gulay. Sa akin galing. Yung pala yun yung binibigay. Yes. Akin galing sa inyo po pala yun? Sorry, Hindi natin alam. Wala kang alam. Yes. Maraming hindi nakakaalam. Pero yun nga, sa akin galing yung 6 na container na mga gulay para makatulong sa ating So, hindi. Bukod doon, we are thankful you're doing that. Yeah. Konsi, napakalaking tulong. Maraming tao ang hindi nagutom. Maraming na. Ngayon, yun nga. Siya pala yun. Yun ang nag-ano Kasi bago ako magka-COVID, yun na, nagka-COVID ako, doon ko yung pagtulong talaga. Kasi second life ko na to Unang salpukan pa lang ng COVID, 2020, 2021. Na ako, severe. Kumbaga, agad? Ang hirap malala. Yun, yes. Opo. Ang hirap nyo na hindi mo alam kung mabubuhay ka pa. Kung kailan ka ng kailan ka kukunin ni Lord. That time wala pa pong gamot Walang gamot. Yung pang problema. Walang gamot. Totally walang gamot. So, nasa tent lang ako. Nasa tent, yung tent na puti. Nandun lang kami 3 pasyente. Isipin mo, pinasok ako, walang gamot, oxygen lang, tutubuhan na ako, kaya lang, kaya pa naman na kaya pang na wag tubuhan kasi natatakot nga rin ako na tubuhan, pero kaya naman ng breathe yung paghinga ko. Kaya nyo naman po. Pero that time, Konse, i-refresh ko lang may gamot na binibigay sa iyo, ano kung mamahaling gamot yun Yeah. Pero I think hindi pa that time. Hindi. Wala pa. Hindi. Parang unang bugso po yata yan. Unang nasa ko, wala pang remdesivir pa lang. Opo. Pero napakamahal yun Napakamahal yun. Tapos unang sinaksakan ako, kinabukasan wala. Naubusan na po. Oo, sabi ko, naku po, anong nangyayari dito sa mga So in short, this is your second life? Second life ko na to. So, yun nga. Tapos yung lumabas ako, talagang siguro, ito na yung, na-realize ko na itong natitira kong pangbuhay dito sa mundo, maging makabuluhan. At siguro may mission pa ako para iayos tong buhay ko. Kasi siyempre puro negosyo, yun ang
ang ano ko para sa mga bata, yun para hindi ko inano na na yung pala magkakasakit rin ako na hindi basta-bastang sakit. Hindi importante doon kahit na negosyante o kahit foreigner ka, baliwala, nandun ka lang. Unang-una pagpasok ko pa lang doon ako sa hallway. Wala pang tent Unang gabi, kinabukasan na ako pinasok sa tent. Isipin mo, mga foreigner, Amerikano, yun sa Chinese, dito sa Sabi ko, wow, parang hindi mo ma-imagine kung anong lagay yung yung sitwasyon niyo po. Sitwasyon during that time. So, yun nga na habang almost 20 days rin ako sa hospital. Ang tagal din. Oo, sobra. Tapos mga 2 sabi natin 4 feet paglabas ko bumibigay yung tuhod ko, talagang bumabagsak ako, buti naka-recover ako during that time. So yun nga, after that naka-recover ako, yun nga sinimulan ko na yung pagtulong rin, talagang pure pagtulong. So ito siguro nakita niyo. Yes, kaya pinatawag ako na sino ba tong Chris Tagling to, at yun nga yung 6 containers na at, di ba ang dami nakuha ko lang sa nakatulong naman tayo during that time. Hindi ko naman in-expect na kunin tayo di ba? So ito yung second life ko, talagang pagtulong. Yung pagkalabas ko nga doon, naging presidente naman ako ng Avida Tower San Lazaro. Yes, up to now. Itong nandito tayo, pinaayos ko to lalo na para sa mga seniors. Ito yung nilaunch mo na senior lounge. Ito dito sa nandito si mga doctors. As of now, lunch break So mamaya pa yung mga doctors, yung mga volunteers. Siya mo rin doktor ngayon. Volunteers, yung mga doctors natin every day. Iba-ibang doktor ang nandito. Monday, Opta, nandiyan yung mga machines natin. Tuesday, Pedia, Wednesday, internal medicine. Iba-ibang doctors. Ang pinakamarami dito yung acupuncture. Nandito yung kaibigan natin. Umuubo ngayon. Yes. Balita yes. Siya yung konsehal na may bit-bit na acupuncture. Yes. Kahit sa town hall meeting Yes. Ando doon bago mag-start. Parang gusto ko makita lahat ng mga konsehal ina-acupuncture. Yes. Lalo na yung mga ibang konsehal nagpapa-acupuncture. Habang Yes. Habang nag-i-speech yun Kasi yung acupuncture natin, yun nga yung ancient way of curing illnesses. So, ito yung pinakamarami dito sa tuwing every Saturday dito sa Avida. Isipin mo yung mga naka-wheelchair, nakapaglakad, mga nakatungkod, lumalakad ng diretso. Malaking tulong yun. Lahat ng may sakit sa balakang, sa likod, mga arthritis sa ulo, po. arthritis, paa, tuhod, lahat napapagaling namin without taking any medicine. Walang tinitake na medisina, totally on the spot papagalingin ka namin. Nakakatuwa na dito sa pamamaraan namin ng pagtulong sa community, lahat natutuwa at lahat sila nagiging happy sila sa pag nawala yung sakit nila sa katawan, di ba? Sumasaya kasi sila. Malaking bagay yung makakito sila maayos, di ba? Makakapag sila Zumba. Yes. So ikaw ginagawa mo ngayon, Konsi, ito ay nandito na-implement mo na sa Yes. Nagawa ko na pinalad ka, dating ang point na makakaupo ka, ito Yeah. Ito ang ko. Ang pinaka goal ko pag ako'y na luklok. Naluklok di ba? Naluklok. Sabi ko nga hindi ako sa sa politika, hindi ako. Mamaya na yung laklak. So ganitong ganitong sistema.
yung ginawa ko sa senior lounge. Kasi dito sa senior sa senior lounge, nandito yung mga sofa, nandito yung free TV, free internet. Sa loob mismo na dito sa senior lounge, ito yung isang part ng clinic. Diba? Yung clinic, siyempre different doctors. Dito sa senior lounge, dito nagbabanding-banding yung mga seniors. 24/7 po naka-open tong senior lounge natin. 24/7 pa rin. Yes. Nandito minsan. Baka ano mo eh. Minsan. Yeah. So dito nagbabanding-banding, nagre-relax sila, 'di ba? Nagpapahinga yung mga seniors natin with free coffee, free juice, free snack. Swerte, Konsi, alagang-alaga. Parang gusto ko na mag-senior. Kaya, pwede rin. Diba? Dito, nagawa ko na to eh. Diba? Nagawa ko na to dito sa loob ng, ng Avida. So, kailangan. So, ilalabas ko na lang. Kumbaga, ano na siya eh, proven and tested. Yes. Na. Pag naupo, implement na lang. Yes. With free acupuncture. Medicine dito. Medicine. Lalo na yung mga seniors, yung mga maintenance sila. Pati kung kaya ko yung ibang mga kailangang medicine, naibibigay rin natin pag may nag-request sa atin. Malaking bagay yung Lasartan. Yes, kasi yun ang pangunahing kailangan ng senior. Maintenance dito, nandito sa akin. So, yung mga seniors, matutuwa ka nga minsan dito na nakakatulog sa panonood ng Netflix. O naka-aircon sila dito, talagang alaga-alaga kahit na anong oras pwede silang pumunta dito eh. Basta gugustuhin nila. Open to para sa lahat ng seniors. Tapos yung itong clinic naman open rin pag may mga schedule sa mga volunteer doctors natin with free medicine. Implement ko na lang to, nagawa ko na dito. So yun ang target ko sa buong District 3 muna, buong District 3 muna na magkaroon sila ng sariling space bawat barangay. Kakayanin naman natin eh, basta gugustuhin. Kaya baka pag sumikat si Konse, pag nagtanong ka sa tao, kilala mo ba si Kaka? Yung madalang ako puncture lagi. Hindi, natutuwa talaga sila. Natutuwa, lalo na ang seniors, dahil on the spot gumagaling sila. Talaga, yung iba natatakot o pero pag nasimulan na yung panggagamot, minsan nakatungkod, makikita nila nagpapalakpakan, no? Talagang nawawala yung arthritis sa kamay. Nawawala. Yung mga naka-wheelchair, nakakapaglakad. Wow. So talagang relief, instant relief without taking any medicine. Yun ang ko. Tapos bukod dito, para naman sa mga kabataan, gumawa rin ako ng project dito. So hindi lang for seniors. Pangkalahatan yung kay Konsi kasi. Dito sa mamaya puntahan natin, nagpatayo ako ng computer room, computer study area sa Avida. Dito sa Avida. Akala ko sa mga lang yan, Konsi, mga university. Diba meron yan eh, pero dito meron din pa. Meron. Study and study room. Dito may 10 computers. 24/7 rin. So bukas. Is that for free? For free. Sa mga gustong mag-aral, walang computer sa bahay, free internet, free surfing, printing. Meron rin, may sarili siya. Para sa mga estudyante na gusto mag-aral. Mag-aral walang games to. Yes. Ito ang naka-monitor naman sila sa mga guards ko na bawal talaga talagang purely lang. So malaking kaginawa. Yes, malaking bagay. 24/7 to bukas. Tapos kung gusto mong mag-surf sa mga case studies mo sa sa school, pwede ka ditong gumawa. Dito. Para sa mga taga-receipt stress lang yan o sa Avida pa lang? Sa Avida pa lang. So, hindi pa tayo. Implement na lang natin yan to. Madali na to. Napakadali na to. Kasi nagawa ko na dito. Kasi sabi ko nga, di ba?
kung talagang gusto, maraming paraan eh, di ba? Parang masabang tatay ito. Di ba? Yorme, papaampun ako dito muna. Ngayon pa lang, alagang-alaga na yung mga, parang constituent na rin niya kasi si Consi ang presidente ng Abida. So, Consi, ito, dahil nasa Yorme's Choice ka na official. Yes. Legit, Yorme's Choice. Nag-file na ako eh. Yes. So, ano ba yung feeling na naging part of it ka nasa ngayon? Yun nga sabi ko, proud na ako at masayang-masaya at nakita ni Yorme yung talagang piling-pili lang kami para siguro nakitaan niya ako ng kakaibang kakaibang galing na talagang sa pagtulong lang po. Sa pagtulong lang dito sa ating lalong-lalo na sa seniors at sa kabataan. Talagang wala kaming pinipili dito eh. Lalo na dito sa mga clinic na ginawa ko, wala kaming pwede naman, talagang pwede namang gawin basta't na naisin ng isang mamumuno sa isang area or sa isang lugar, makaya naman lahat. Bukod dito syempre sabi ko nga sa iyo, minulat ako ng aking magulang. Mahal na mahal ko kasi ang aking mga magulang eh. Syempre, 'di ba sabi ko nga kanina na kung hindi sa kanila wala ako ngayon dito. Totoo po. 'Di ba? So in return, syempre kailangan nating mahalin at arugain natin ang mga ating mga magulang at ang mga seniors rin na katulad nila. 'Di ba? Kasi dating hindi nga tayo lumalakad eh, pinapakain tayo hanggang lumaki tayo, nagkaisip eh, inalagaan tayo eh, 'di ba? So in return, talagang kailangan ayusin natin sila. 'Di ba? So ngayon nabigyan ako ng pagkakataon na ilabas ko yung ganitong pagtulong dito sa Distrito 3 muna. 'Di ba? Muna pansamantala. Diba? So kasi sana matulungan niyo kami na at nandiyan naman ang ating mayor at ang kanyang vice na si Chia Atienza at ang aming apple of the eye na congresswoman Apple Nieto at ang aming team ng Yorme's Choice, di ba? Mabalik tayo, hindi lang kasi ito yung sabi nga natin is God first. Yes. Kasi minulat ako ng magulang na may takot sa Diyos. So, ang unang ginawa ko dito sa Abida ay pagkahalal ko bilang presidente dito, nagpamas agad ako ng linggo. Hanggang ngayon, every Sunday, umulat, bumagyo, lumindol, hindi na antala ang pagmimisa dito sa akin. So, nagkaroon Hindi ng maganda. Yes. Okay. Nagpatayo ko ng sariling chapel dito sa loob sa clubhouse, inayos ko ang clubhouse. Talagang yung mga seniors dito, mga naka-wheelchair, yung mga nakatungkod hindi na kailan lumayo? Yes. Convenient sa kanila, Yes. naka-aircon sila. Di ba? Ito pagbaba mo. Oo, Tapos yes, makipagsiksikan pa, di ba? Yung Yes. Ang masaya pa niyan, may swimming pool sa harap. Oo. Yes. Lahat sila ay nakakapag di ba? Minsan, pag may mga occasion, may mga seniors natin, tayo dyan ng konting salo-salo. Diba? Kumbaga bonding rin po. Bonding talaga dito sa community namin. Para hindi boring na yun. Di ba? Yun ang gusto kong mangyari. At lahat ng mga nagawa natin dito sa Abida is ilalabas na lang to eh. Namin yung takot sa Diyos, yung mga walang chapel, walang na malayo sa simbahan magtayo ng chapel para may sambahan na hindi lang sa Kristiyano, even sa iba pang kapatid nating or ibang reliyon na kung ano yung pinaniniwalaan nila. Diba? Susuportahan natin yan. Basta yung natin is lahat kailangan may takot sa Diyos. Kahit na iba't ibang paniniwala natin, basta ang unang natin is
ating Diyos. Ating Panginoong Diyos. Diba? So, for closing natin, Conce, a message for the people of District 3. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako politician di ba? Hindi ako mangangako po sa inyo. Hindi ako mangangako. Gagawa po ako at gagawin ko lahat ng kabutihan para sa inyong lahat. Hindi po ako mangangako. Gagawa po ako. Ilan po. Maraming salamat po. At thank you very much sa ambush interview nyo nagpunta agad kayo dito. Walang ano to di ba? Biglaan to, Consi. Wala ito Ang ginagawa kasi namin na kung sino yung available that hour or that time. Nagtaka ako, bigla kayo pumunta dito Palabas ako Tinawagan ko siya. Available ka ba kayong Conce? Pwede ako 11. Tara, punta natin. Okay na. Paris mo kasi ako. Ngayon may board meeting akong 1 o'clock. Sabi ko nga, tumawag ka. Sabi ko, sige. 1 o'clock pa naman ang board meeting ko dito sa Avila. Sabi ko nga, yung lalo na yung naging buhay ko sa bangketa. Babalik tayo, di ba? Nakakamiss ba? Oo, masarap. Kaya kasi laking bangketa nga ako, sabi ko nga, mahirap kasi lalo na yung hulihin ka. Dati kasi may pipito ka So dati naglalakad ka rin? Oo, talagang magano ka minsan pabilisan kayo no, minsan pati yung nagbabayad sa'yo, hindi mo na makukuha yung bayad hindi mo na makukuha. O kaya pati yung paninda mo, kinukuha na Kawawa naman yung mga isa pang proyekto ko para sa para sa vendors na maiayos sila. Tapos yun nga, ngayon ang dami nagreklamo na may mga kotong dito, kotong doon. Tatanggalin ko po yan, tandaan nyo, tatanggalin ko yan, iaayos ko lahat ng vendor. Tinanggal na ho ni Yorme yan before. Hindi ko alam bakit bumalik Yun ang problema, di ba? Hindi ko alam bakit bumalik Diba? Kaya sabi ko nga, may nagsabi nga huwag ka na bumalik kasi yung pala bumabalik pala yun. Wala pala yung nila. Sorry wala iayos po yan. Kasi pusong vendor po ako, naggaling po. So paano po implementation dyan, Conce, kung sa mga vendor? Kasi dito sa kailangan lang may tamang pwesto. Tamang pwesto at saka tamang So mag-aalaw ng tindahan sa bangketa o sa tamang pwesto. Tamang pwesto lang. Kasi sa tingin ko kailangan allowable lang Kasi if ever na magkakaroon ng ganun, syempre magkakaroon ng fee rin sa ating gobyerno sa Manila. So, if ever na may pwesto tayong ilalaan para sa kanila, 'di ba? At may bayad naman, hindi na kailangan nilang magbayad ng doble-doble sa mga Eddie at Patty po. Eddie at Patty. So, tatanggalin ko yan. Isa patunay na talagang Eddie at Patty na yan. Dati pa yan Nawala lang yung kay si Yormin. Nakita naman natin, di ba? Totoo po, ang linis, di ba? So, natuwa ba nung nangyari? Yes, of course. Yung sabi ko nga, yung ibang mga vendor, nabigyan naman ng magandang location. Totoo po. Di ba? Bakit ngayon, kung saan na naman at saka marami ba? Marami pa. At saka yung iba nagreklamo Bukod sa meron pang sa ganon, meron pang sa ganon, ang dami. Kawawa po ang mga vendor. Kasi pusong vendor po ako gusto lang naman po maghanap buhay ang ating mga vendor. So malaki yung bang hinihingi? Marami, sa dami. Sa dami ng mga kasi sa City of Manila, 20 sa umaga, 20 sa gabi. Yes. Sana ganun pero yung sa mga Eddie Patty, iba pa yun. Kaya nga sabi ko nga, tatanggalin natin yun at i-implement natin yung mga ganung klaseng bagay. Diretso sa gobyerno. At saka para hindi na sila nag-aalala, may uhulihin tayo, maya-maya darating si ganon, si Eddie, darating si Patty, kailangan may benta na tayo. Tatanggalin na natin yun. Sawang-sawa na ang mga vendor sa ganung klaseng sistema. Sawa na rin po ako sa ganun. Bata pa lang po ako ganun Hindi pa kasama, hindi lang si Eddie at si Patrick ko, pati si Marie. Kasama si Marie doon. Yan si Marie, pumunta na, makulit na. Di ba?
Kasi hirap eh. Bangketa na nga, hindi naman na property yun. Bakit kailangan pa naman i-heal? Yes, di ba? Hindi kaya nga, sabi ko nga, bigyan natin ng magandang sistema. Saka maayos na pwesto. Maayos na pwesto para maging panatag naman yung mga natin. Yung mga vendor natin. Kasi pagkabuhayan din yan eh. Siyempre may pamilya naman sila na dapat naman silang mabuhay. Tama. Iba. At saka, yun nga kesa nagnanakaw yung mga yan. Okay, sana ko sabihin. Nang-hold up, di ba? Yung iba po doon na natutuloy kasi sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap eh. Ito mga ito ay naghahanap buhay lang po. So, bigyan natin ng pagkakataong kumita. Yan nga itong buhay, di ba? At tutulungan ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ang unang-unang tutulong po sa mga vendors. Yun. Anyway, thank you, Conce Tagle. Ayan, mga kaibigan, Batang Santa Cruz. Oo. Maraming matutulungan to si Conce pag upo na ito. Sabi ko nga hindi ako mangangako. Hindi ako gagawa po ako. Mas maganda yung Conce kasi sawa na kami sa mga nangangako eh. Minsan nga may joke yan pare. Pare may joke yan eh. Sabi nga nila, pinangakuan na kayo, gusto pa to pa rin. Pang-abuso na yan. Di ba? Kalokohan. Kaya di ba? Sumusobra na. Huwag naman gano'n. Huwag gano'n, di ba? Nangako na nga. Nangako na eh. Thank you, Conce, sa pagtanggap po sa amin. Okay, thank you very much. Thank you very much. Sa oras na sa ambush interview to eh. Wala akong bayad to ha. Wala akong bayad to. Nabigla siya eh. Sabi niya sa akin, sige, punta ka.